Alam mo ba na 52,000 pesos ang pwede mong kitain sa ensaymada? Pero syempre, gawin nating special yan. Ube cheese ensaymada na overload sa cheese at buttermilk frosting. Matututo ka pang gumawa ng buttermilk frosting. Kaya ito na, simulan natin sa tanzong. Okay? Ang nilagay natin dyan, ayan, harina at saka evaporated milk. Kung meron kang ibang gatas dyan na liquid, pwede naman yun yung gamitin mo. Tapos lutuin mo lang siya hanggang sa, ayan, mag-sticky. Ayan, malapot as in. Wag naman sobra-sobrang as in ano na ha. Basta yung ganyan lang lapot, carry na yan, pwede mo na agad ihango. Sa lakas ng apoy, nakadepende naman sa'yo kung gaano kalakas. Pero kung gusto mo makasigurado na luto na yung harina, hinaan mo na lang, tapos tiyagaan na lang sa paghalo. Okay, tapos ano mo lang yan, hango lang, tapos lagay mo sa lalagyan, hintayin lumamig. Habang pinapalamig natin, punta tayo dito sa dough, maglagay tayo ng harina. Bread flour yung ginamit ko rito, instant dry yeast, tapos ayan, asukal. O, tapos iodized salt. Huwag ka maingay. Ayan, tapos itlog, isang piraso. Kahit anong size pwede. Sa tubig, ayan, as needed yung tubig. Oo. Okay, pero meron naman akong sukat dyan sa dulo ng video kung gusto mong sundin yung dami ng tubig na nilagay ko, pwede naman. Tapos ito yung tanzong na mixture na ginawa natin. Kalahati lang nun yung kailangan natin. Kasi feeling ko parang ang dami kong nagawa, kaya kalahati lang nilagay ko. Tapos mix lang natin siya gamit ang ating Paris Made Stand Mixer. Nung nahalo na natin, na-knead na natin, tsaka ko nilagay dito yung, ayan, melted margarine. Margarine yung nilagay ko, ha. Pwede naman butter lagay mo. Kung anong meron ka dyan. Okay, tapos, ayan lang. Pagka ganyan na yung tsura niya, uy, napansin ko ang gandang mag-knead or magmasa gamit ang Paris Made Stand Mixer. Super, ang ganda nung dough na nagawa ko. As in, hindi pa nakakangalay sa braso pag mano-mano, kaya ano pang iniintay mo, try mo na rin itong gamitin. Tingnan nyo, napakaganda ng pagka-elastic ng natin. Ayan, tapos nagpahid lang ako sa mismong stainless bowl niya, hindi ko na nilipat para medyo bawas sa hugasin. Sa hugasin, dami. So, ayun, gano'n lang, dyan ako mismo nagpahid ng margarine, tapos takpan lang natin, hintayin na umalsa. Mga 20 minutes, oo, alsa na yan. Tingnan yung laki ng inalsa, ang ganda talaga. Promise, napakaganda nung dough na nagawa natin dito sa recipe na to, kaya ayan, isa sa mga sekreto sa paggawa ng super soft and smooth, malambot na tinapay, yung ginawa natin kanina. Ano ba yung una natin tinimpla? Hulaan mo. Okay, nag-spread lang ako dyan ng mantika kung saan tayo magmamasa. Oo. Pero din maasing masa. Kasi hindi na masyadong aksayado sa pagmasa to. Itong natin, dough. Super ganda talaga ng dough na to, promise. O, kaya pag tinry mo, ayan, post mo naman, pingin naman ako feedback. Oo, wala lang, trip ko lang. Tapos hinati ko na siya sa 4 kasi ang dami kong nagawa. Dami kong nagawa sa recipe nito, 4 na hati, tapos 2 cups lang naman 'yan. Bread flour 'yun, ha. Oo, ang ganda ng pagkaalsa. Ayan, tapos yung ube peeling na ginamit natin dito, templado na 'yan. Lagay ko na lang yung link kung saan mabibili. Kung gusto mo rin i-try, sarap niya. O parang homemade na rin. Tagal pa masira. Ito naman, sa hulmahan natin, lagay ko na lang din yung link kung saan mabibili. Ikaw na lang bahala kung gusto mong i-try yung lalagyan natin. Pero ako, ayan. Pwede kang gumamit ibang lalagyan. Ako yung ibang hulmahan na. Pwede hindi mo gayahin itong ginawa ko. Minsan, pwede namang magbilog ka na lang dyan. Pala mo naman ng ube. Ganun. Tapos paalsahin mo lang yung natin. Kahit mga 15 minutes, kaya rin na mabilis umalsa eh. Habang pinapalamanan ko siya ng ube feeling, umaalsa na agad eh. Okay, kailangan preheated yung oven mo dyan, ha? Pinainit mo na, ganun. Tapos i-bake mo lang siya, 210 degrees Celsius. Mga 12 minutes, ganun. 12 to 15. Gas oven nga pala ginamit ko. Binake ko pa siya ng 3 minutes, additional 3 minutes, para medyo mag-ano pa yung sa ibabaw. Pero optional lang yun. Sobrang soft, ang lambot, smooth ng texture ng ating, ayan, ensaymada. Super bongga. Okay, punta naman tayo dito sa buttermilk frosting. Margarine. Ayan. Tinansya ko na lang to. Pero binigyan ko pa rin kayo ng eksaktong sukat. Para din na kayo magtanong. Pero ganun kasi kung madalas tansya-tansya lang. Lalo na kasi sa bahay ko lang naman ginagawa, dito ko matinitinda. Tapos naglagay ako yung skim milk. Yung asukal, konti lang nilagay ko, hindi sobrang dami. Bumawi tayo sa skim milk. Ang skim milk kasi matamis na. Pero kung wala kang skim milk, pwede kang gumamit ng iba pang milk powder. Pero mas gusto ko pag skim milk eh. Tapos naglagay ako dito ng, ayun,
evaporated milk. Kasi masyado kasi siyang, masyado na siyang nagda-dry. So, kaya kailangan natin maglagay ng liquid. Pwede naman tubig lang lagay mo, pero dahil may natira kasi sa akin evaporated milk sa lalata, kaya ayan, evap ang nilagay ko. Kaya siya ka-smooth. Pag dinamihan mo kasi yung granulated sugar, medyo siya, magaspang. Pero kung gusto nyo mas smooth pa yung texture, hindi granulated sugar, gamit ka ng icing sugar, ganun. Oo. Okay, pagkapahid natin ng buttermilk frosting sa ibabaw ng ating ensaymada, ayan, cheese naman, magkayod ka lang, pang toppings. Yung natin, buttermilk frosting, kalahati ng ipahid nyo. Kasi, nasobrahan. Oo, nasobrahan ako sa lagay. Pwedeng, pwedeng 2 times 2 ng recipe na to, yung pwede nyo paggamitan ng buttermilk frosting. Oo. Nasobrahan? Oo, masarap naman siya ha, masarap. Kaya lang kasi syempre, lahat ng masarap pag nasobrahan, di ba, nakakaumay. Ganon. Kaya, bawasan nyo na lang yung buttermilk frosting. Kasi nga, marami na siyang palaman na ube feeling. Tapos, plus, madami rin tayo nilagay na cheese sa toppings. So, kaya, kapag ka madaming buttermilk, mas makakaumay na siya. Ay, nangaw-ngaw na yung anak ko. Nagpapakamot na siya ng tsenga kung kailan patapos na tsaya. Wait lang. Ayan, nagpakamot na siya ng tenga, napagod na siya, feeling ko siya atay nag-voice over at hindi ako. And ilalagay ko lang yung link kung saan mabibili din yung pinakalalagyan, kung gusto nyo ganyan din ang gamitin yung lalagyan. Ang ganda niya, presentable din, pwede kayong gumamit ibang lalagyan kung ayaw nyo, kung gusto nyo plastic labo gamitin nyo, pwede din naman. Oo, pero syempre diba, dahil kung gusto nyo presentable ang lalagyan, yung pagkain na ititinda nyo, ayan, kayo sa puhunan dun sa lalagyan. Pero kung okay lang naman sa inyo, plastic labo, pwede na kaya lang, hindi nyo siya mabibenta ng mas magandang presyo. Pero, choice nyo yun. Okay, ito yung costing. Sige na, goodbye, good luck. Love you.